Nagkautal-utal at tila hindi na malaman itong si Padre Damaso ang kanyang sasabihin matapos siyang tanungin ng isang reporter kung bakit nagpupumilit itong mga kampo ng kadiliman na kasuhan si VP Sara kaugnay sa confidential fund niya. Gayong na-cleared na ng Commission on Audit o COA ang kanyang opisina. Sir, sinabi na nga po, confidential funds eh. It's confidential. Why do you think the public should know about confidential funds where in fact it's confidential? Confidential funds is also public funds. When there is when there is the slightest feeling and sabihin nating pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is preceded by accountability. Accountability takes precedence before that confidential fund. Google! Barinig kita sa mukha eh! Kaya pala galit na galit itong si Padre Damaso sa mga Duterte. Paano ba naman kasi? Munti ka ng malipol noon ni PRRD ang mga kasamahan niyang adik. Oo, tama ang inyong narinig. Itong si Padre Damaso ay aminadong adik at lulong sa druga sa loob ng 15 years. At siya ay bumabatak kahit nasa loob siya ng seminaryo. Ayon pa sa walang iya, relapse lang daw niya di umano ito. Matanong ko lang si Father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po o bago pa mag-shabu? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pare ka na noon? Siyempre hindi pa ho. Hindi ka pa pare. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na shabu? Mr. Chair, simula po ako ng 16. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. 16? Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006? How old were you? 2006? 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron siya mo. po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. Proud naman na ibinahagi ni Padre Damaso ang kanyang masarap na karanasan sa pagkalulong sa usok ng alapaap. Sa murang edad ay nagsimula ng tumikim at maghanap ng iba't ibang nating bawal na tumot. At doon nagtunggali, nagkaroon ng conflict, doon nagkaroon ng crossroads hanggang buhay pag-aaral. Elementary, high school, kolehiyo. Ngunit hindi rin dito nawala yung paglalim ng bisyo. Ayon sa kanya, ay iba't ibang klase at uri ng kabalbalan ang kanyang natikman kung saan ito ay kanya pang ibinahagi at ibinenta sa kanyang mga kaibigan. Wala pang shabu nun at lahat ay nagsimula sa marijuana. Tabletas tsaka syrup ang aming dealing droga na masarap. Nakaranas ako na yung aking kinakasama nun ay may access sa ibang bansa. So, ang ating tinitira at pinamimigay at pag walang pera, binebenta natin sa mga kaibigan. At nung nauso ang shabu ay syempre pumasok tayo doon, tinikman natin. Konting cocaine, meron pa sulpot-sulpot pero hindi nagtagal at sapagkat mahal. Wow! Good influence! So ako ay sabihin nating namulong ng maiksing panahon lang naman. Pwede na! 15 taon. Maiksi lang pala sa'yo yung 15 years. Hanip ka na talaga, Padre Damaso. At ang matindi pa dito ay inspirational para sa mga yellow pink, ang Addictus Benedictus na kwentong ito ni Padre Damaso. Kahit nilapastangan ito ang seminaryo sa pamamagitan ng pagbatak habang nag-aaral pa ito. Bangag yan!